Sa isang masikip ngunit masiglang bahagi ng Quiapo, nakatira sina Benito at Linda. Mag-asawang tahimik ang pamumuhay, ngunit kilala sa palengke bilang masisipag na tindera ng gulay. Maaga pa lamang ay gising na sila araw-araw. Bago pa sumikat ang araw, umaalingaw-ngaw na sa maliit nilang bahay ang kalansing ng mga timbangan, ang lagaslas ng tubig na ipinanghuhuga sa mga talbos ng kamote, at ang marahang usapan nilang mag-asawa habang inaayos ang paninda. Hindi sila mayaman. Sa katunayan, sapat lamang ang kinikita nila upang maitawid ang araw-araw na gastusin. May mga pagkakataong kapos, lalo na kapag matumal ang benta o kapag tumataas ang presyo ng gulay sa bagsakan. Ngunit sa kabila nito, hindi nawawala ang ngiti ni Linda sa mga suki nila at hindi rin nawawala ang pagiging tapat ni Benito sa pagtitimbang. Isang Lunes ng madaling araw, habang papauwi sila mula sa Divisoria matapos mamili ng paninda, napansin ni Linda ang isang maliit na puting pusa sa gilid ng bangketa. Payat ito, marumi ang balahibo at tila nanginginig sa lamig ng umagang iyon. "Benito," marahang tawag ni Linda habang hinihila ang manggas ng asawa. "Tingnan mo yon." Huminto si Benito at sinundan ang tingin ng asawa. Nakasiksik ang pusa sa tabi ng isang karton, tila nagtatangkang magkubli mula sa malamig na hangin. "Hayaan mo na," sabi ni Benito, bagaman hindi matigas ang boses. "Marami talagang pusang gala rito." Ngunit hindi agad umalis si Linda. May kung anong kurot sa dibdib niya habang tinitingnan ng hayop. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa harap nito. "Kaawa-awa naman," bulong niya. "Mukhang ilang araw nang hindi kumakain." Hindi tumakas ang pusa. Sa halip, tumingala ito kay Linda. Maputlang asul ang mga mata nito. Hindi pangkaraniwan, lalo na sa mga pusang gala sa lungsod. Tahimik lamang itong nakatitig, parang may gustong ipahiwatig. May kung anong kakaibang pakiramdam ang dumaan kay Linda. "Benito, may tira pa tayong tinapay, di ba?" tanong niya. Napabuntong hininga si Benito ngunit kinuha ang supot mula sa kariton nila. "Sige na nga, pero sandali lang tayo." Inabot ni Linda ang maliit na pirasong tinapay at inilapag sa harap ng pusa. Sandaling nag-aalinlangan ang hayop bago ito lumapit at nagsimulang kumain ng dahan-dahan, parang takot na baka maagaw. Tahimik na nagmasid ang mag-asawa. "Parang matalino ang tingin," bulong ni Linda. "Pusa pa rin yan," sagot ni Benito, ngunit hindi niya maitatanggi. Iba ang pakiramdam habang pinagmamasdan ng hayop. Pagkatapos kumain, umupo ang pusa at tumingin muli sa kanila. Hindi ito umalis. "Sige na nga," sabi ni Benito sa huli. "Kung gusto mong pakainin paminsan-minsan, ayos lang, pero huwag mong iuuwi." Tumango si Linda. Ngunit sa loob-loob niya ay may kakaibang pakiramdam na nagsasabing hindi ito pangkaraniwang araw. Kinabukasan, nagulat si Linda nang makita ang puting pusa sa tapat mismo ng pwesto nila sa palengke. Maaga pa noon. Kakaayos pa lamang niya ng talong at ampalaya nang may maramdaman siyang bahagyang haplos sa paa. Pagyuko niya, nandoon ang parehong pusa. Malinis na ang balahibo nito kumpara kahapon. "Benito?" bulong niya. Lumapit si Benito at napakunot ang noo. "Sinundan tayo?" Umupo lang ang pusa at marahang umikot ang buntot. May ilang suki na nakapansin. "Ay, ang ganda ng pusa ninyo, Ate Linda," sabi ng isang mamimili. "Hindi po amin," sagot ni Linda, bagaman hindi niya maalis ang mahinang ngiti. Mula noon, halos araw-araw nang nagpapakita ang puting pusa. Hindi ito makulit, hindi rin nanggugulo. Tahimik lang itong umuupo malapit sa pwesto nila, parang nagbabantay. At may mga maliliit na bagay na nagsimulang mangyari. Noong una, inisip lang nilang nagkataon. Isang umaga, may dumating na bagong suki na maramihang bumili ng gulay para raw sa karinderya. Kinabukasan, may isang matandang babae na sa kanila lang bumibili dahil magaan daw ang timbangan nila. Sumunod na linggo, may isang maliit na restaurant
na nagtanong kung pwede silang maging regular supplier. Unti-unting dumami ang bumibili. Napapansin mo ba? Tanong ni Linda isang gabi habang binibilang nila ang kita. Tahimik si Benito habang nakatingin sa pera. Mas maganda ang benta natin nitong mga nakaraang araw, dugtong ni Linda. Hindi agad sumagot si Benito. Sa halip, napatingin siya sa may pintuan. Nandoon ang puting pusa, tahimik na nakahiga, nakapikit ang mga mata, parang kampante na sa kanilang bahay. Napapansin ko, sagot niya sa wakas. Pero huwag muna tayong mag-isip ng kung ano-ano. Baka nagkataon lang. Tumango si Linda, ngunit sa kaibuturan ng puso niya, ramdam niyang may nagsisimulang magbago sa buhay nilang mag-asawa. At sa mga sumunod na araw, ang simpleng pagpapakain nila sa isang gutom na puting pusa ay unti-unting magbubukas ng mga pangyayaring hindi nila kailanman inasahan. Hindi nagtagal, naging bahagi na ng araw-araw na gawain ni Benito at Linda ang presensya ng puting pusa. Hindi man nila ito formal na inampon, kusa itong dumarating sa kanilang pwesto tuwing umaga at sumusunod sa kanila pauwi sa gabi. Hindi ito maingay o mapangabuso. Tahimik lamang itong parang aninong nakabuntot sa kanila. Sa loob ng ilang linggo, lalong gumanda ang takbo ng kanilang maliit na negosyo. Tumami ang suki nila sa palengke. Ang dati pa isa-isang mamimili lamang sa umaga ay naging sunod-sunod na. May mga bumibili ng maramihan, mga may-ari ng karinderya, tindahan at kahit isang maliit na kantin sa kalapit na eskwelahan. Isang hapon, habang inaayos ni Linda ang natitirang gulay, napailing siya. "Benito," sabi niya. Mahina ngunit puno ng pagtataka. "Halos ubos na naman tayo." Napatingin si Benito sa kahon ng kamatis. Halos wala na nga. "Maganda ang pwesto natin itong mga nakaraan," sagot niya, pilit na praktikal ang tono. Ngunit sa totoo lang, hindi niya rin maipaliwanag kung bakit tila biglang bumilis ang daloy ng biyaya. Sa ilalim ng mesa, tahimik na nakaupo ang puting pusa, pinagmamasdan sila. Napansin yun ni Linda. "Napakaamo talaga nito," bulong niya. Hindi man lang nangunguha ng pagkain. Parang nakakaintindi, bahagyang kumurap ang pusa at marahang pumikit. Isang umaga, may kakaibang pangyayari. Habang nagbubuhat si Benito ng sako ng repolyo mula sa kariton, bigla siyang nadulas. Karaniwan, siguradong babagsak siya at masasayang ang laman ng sako. Ngunit sa hindi niya may paliwanag na paraan, parang may humila sa sako pabalik sa balanse. Napatigil siya. "Anong nangyari?" tanong ni Linda. "Hindi ko alam," sagot ni Benito, nakakunot ang noo. "Akala ko babagsak na." Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang nakatingin sa kanya ang puting pusa. Mataman, halos parang nagmamasid. Hindi niya iyon pinansin. Lumipas pa ang mga araw at mas marami pang maliliit na swerte ang dumating sa kanila. Isang suki ang nagbayad ng sobra at tumangging kunin ang sukli. May delivery boy na nagkamaling magbaba ng isang kahon ng sariwang gulay sa pwesto nila. At nang balikan, sinabi ng may-ari na sa kanila na lang daw iyon dahil malayo na ang napagdalhan. At higit sa lahat, bihira na silang malugi sa paninda. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, hindi na napigilan ni Linda ang iniisip. "Benito, naniniwala ka ba sa swerte?" Napatingin sa kanya ang asawa. "Bakit mo natanong?" Saglit na nagalinlangan si Linda bago sumagot. Simula nang dumating yung pusa, parang gumagaan ang lahat. Tahimik si Benito. Hindi siya mapamahiin, pero hindi rin siya bulag sa mga nangyayari. Mula nang sumunod sa kanila ang puting pusa, tila sunod-sunod ang magagandang pangyayari. "Tsamba lang siguro," sabi niya sa huli, bagaman hindi buo ang kumpiyansa sa boses. Sa may pintuan, naroon na naman ang pusa. Nakaupo ito, tuwid ang tindig at nakatingin sa kanila habang kumakain sila. May kung anong kakaibang lamlam sa mga mata nito sa ilalim ng ilaw.
Kinabukasan, may isang matandang babaeng suki ang lumapit sa pwesto nila. Matagal na itong bumibili kay Linda, isa sa mga pinakaunang naging suki nila. Habang pumipili ng pechay, napansin ng matanda ang pusa. "Ay," mahina nitong sabi, "may alaga na pala kayo." "Hindi po namin alaga," mabilis na sagot ni Linda. "Kusa lang pong sumunod." Matagal na tinitigan ng matanda ang pusa. Pagkatapos ay napatingin siya kina Benito at Linda. "Ingatan ninyo yan," sabi niya nang may kakaibang bigat ang boses. Nagkatinginan ang mag-asawa. "Bakit po?" tanong ni Benito. Ngunit ngumiti lamang ang matanda. Kinuha ang biniling gulay at naglakad palayo ng walang paliwanag. Naiwan ang mag-asawa na may kung anong hindi maipaliwanag na pakiramdam sa dibdib. Sa ilalim ng mesa, marahang ipinulupot ng puting pusa ang buntot nito sa paa ni Linda. Parang tahimik na paalala na ang pagdating nito sa kanilang buhay ay hindi basta nagkataon lamang. Hindi agad nawala sa isip ni Benito at Linda ang sinabi ng matandang suki. Sa mga sumunod na araw, madalas na bumabalik sa alaala ni Linda ang mga salitang iyon. "Ingatan ninyo yan." Hindi niya alam kung bakit, pero tuwing makikita niya ang puting pusa na tahimik na nakaupo sa tabi ng kanilang pwesto, parang may bahagyang lamig na gumagapang sa kanyang batok. Gayunman, nagpatuloy ang kanilang araw-araw na gawain. Mas lalo pang gumanda ang benta nila. Dumating sa puntong kinailangan na nilang magdagdag ng paninda. Ang dating 2 kahon ng talong ay naging 5. Ang dating 1 sako ng sibuyas ay nadoble. Kahit si Benito, na likas na maingat sa gastos, ay napapailing na lamang habang binibilang ang kita gabi-gabi. "Parang ang bilis ng ikot ng pera," sabi niya minsang gabi habang nakalatag ang mga bariyang papel sa lamesa. Tahimik na tumango si Linda. "Napapansin ko rin. Sa sulok ng bahay, nakahiga ang puting pusa sa ibabaw ng lumang banig na kusa nilang inilatag para rito. Malinis na ang balahibo nito ngayon, makintab at halos kumikinang sa ilaw ng bombilya. Hindi na nila namalayang hinayaan na pala nila itong manatili sa loob ng bahay. Isang umaga, may bagong pangyayari. Habang nag-aayos si Linda ng paninda, may lalaking nakapormal ang damit ang lumapit sa kanila. Hindi ito mukhang karaniwang mamimili sa palengke. "Magandang umaga po," magalang nitong bati. "Kayo po ba sina Benito at Linda?" Nagkatinginan ng mag-asawa. "Opo," sagot ni Benito. "May kailangan po ba kayo?" Ngumiti ang lalaki. "May maliit po akong eatery sa may Hidalgo. May nagrekomenda po sa inyo. Naghahanap ako ng regular na supplier ng sariwang gulay." Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Linda. "Talaga po?" Halos pabulong niyang sabi. Tumango ang lalaki. "Napansin ko rin po kasi, ang gaganda ng paninda ninyo. Mukhang bagong pitas lagi." Hindi mapigilan ni Benito ang mapakunot ang noo. Totoo, sariwa ang paninda nila, pero ganon din naman ang ibang tindero. "Pag-iisipan po namin," maingat niyang sagot. Bagaman ramdam niya ang pagangat ng dibdib niya sa tuwa. Pagkaalis ng lalaki, napaupo si Linda. "Benito, parang hindi na ito basta tsamba." Hindi agad sumagot si Benito. Sa halip, napatingin siya sa ilalim ng mesa. Nandoon ang puting pusa. Nakatingin ito sa kanila, diretsyo, matalim, at tila nakakaunawa. Mabilis na umiwas ng tingin si Benito. Lumipas pa ang ilang araw at napansin ni Linda ang isa pang kakaiba. Isang gabi, nagising siya dahil sa mahinang kaluskos sa sala. Akala niya noong una ay daga lamang. Ngunit nang sumilip siya sa pintuan ng kanilang silid, natigilan siya. Nasa gitna ng sala ang puting pusa. Hindi ito natutulog. Nakatayo ito, tuwid ang tindig, at nakatingin sa may pintuan ng bahay. Parang may binabantayan sa labas. May kung anong kakaibang bigat sa hangin. Ming... Mahina niyang tawag. Bagaman hindi pa nila ito napapangalanan.
Dahan-dahang lumingon ang pusa sa kanya. Sa sandaling iyon, malinaw na malinaw sa kanya ang mga mata nitong maputlang asul. Parang hindi mata ng ordinaryong hayop. Napalunok si Linda. Makalipas ang ilang segundo, umupo ang pusa at saka marahang humiga, parang walang nangyari. Kinabukasan, ikinuwento niya iyon kay Benito. Baka nag-iingat lang, sabi ng asawa. Bagaman hindi rin niya maipaliwanag kung bakit parang may kakaibang kurot sa dibdib niya habang nakikinig. Ngunit mula noon, mas naging mapagmasid si Linda at mas lalo niyang napansin. Tuwing may dumarating na magandang oportunidad sa kanila, laging naroon ang puting pusa. Tahimik na nakamasid, parang may lihim na papel sa unti-unting pag-angat ng kanilang buhay. Mula ng gabing iyon, hindi na tuluyang nawala ang pagdududa sa isip ni Linda. Hindi naman siya mapamahiin, ngunit hindi rin niya maitanggi ang mga napapansin niya. May mga bagay na tila masyadong eksakto ang tiyempo, parang may kamay na marahang nagtutulak sa kanilang kapalaran. Patuloy ang pagdami ng kanilang suki. Sa loob lamang ng 2 linggo, kinailangan na nilang magdagdag ng isa pang mesa sa pwesto. Ang dating maliit na espasyo sa palengke ay halos hindi na magkasya sa dami ng gulay na inilalapag nila tuwing umaga. Pati si Mang Nestor, ang katabi nilang tindero, na matagal nang nasa pwesto roon, ay napapatingin na sa kanila ng may halong pagtataka. Parang ang bilis ng pag-angat ninyo, minsan ay sabi nito habang nagkakape sa gilid. Ngumiti lamang si Benito. Sinisipagan lang namin, Mang Nestor. Ngunit kahit siya, sa loob-loob niya ay hindi na sigurado kung sipag lamang ang dahilan. Isang umaga, habang abala si Linda sa pagtitimbang ng sitaw, may batang lalaki na lumapit sa pwesto nila. Mukhang anak ito ng isa sa mga tinderang nasa kabilang hanay. Ate Linda, sabi ng bata, medyo kinakabahan. Yung pusa ninyo, ang galing po. Napakunot ang noo ni Linda. Bakit mo nasabi? Tumuro ang bata sa ilalim ng mesa. Nandoon ang puting pusa, nakaupo ng maayos. Kagabi po kasi, dugtong ng bata, may mga daga sa pwesto namin, pero nung dumaan niyang pusa ninyo, nawala lahat. Bahagyang napangiti si Linda. Di mabuti. Ngunit habang sinasabi niya iyon, may bahagyang lamig na dumaan sa likod ng leeg niya. Hindi niya alam kung bakit. Pag-uwi nila ng gabing iyon, napansin ni Benito ang isa pang kakaiba. Habang binubuksan niya ang maliit na kabinet kung saan nila inilalagay ang kinita, natigilan siya. Linda, tawag niya. Lumapit ang asawa. Bakit? Tahimik na itinuro ni Benito ang loob ng cabinet. May nakatiklop na isang malinis na 1,000 piso. Pareho silang natigilan. Hindi ba't binilang na natin to kanina? Mahina niyang tanong. Mabilis na umiling si Linda. Oo, sigurado ako. Hindi sila basta-basta nagkakamali sa bilang ng pera. Sanay na sila ron. Napatingin sila sa paligid ng maliit nilang sala. Tahimik ang bahay. Sa ibabaw ng banig, nakaupo ang puting pusa, mahinahong dinidilaan ang paa nito, parang walang kinalaman sa nangyari. Baka may naipon lang tayo na hindi napansin. Pilit na paliwanag ni Benito, bagaman hindi kumbinsido ang sarili niyang boses. Hindi na iyon pinilit pa ni Linda. Ngunit kinagabihan, bago siya matulog, napatingin siya sa pusa. Tahimik itong nakahiga malapit sa pintuan ng kanilang silid. Kung ano ka man, mahina niyang bulong, halos pabulong lang sa hangin. Salamat. Sa sandaling iyon, bahagyang iminulat ng pusa ang mga mata nito. At sa unang pagkakataon, malinaw na malinaw kay Linda. Parang ngumiti ang puting pusa. Kinabukasan, may dumating na balitang lalong magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. Habang abala sila sa palengke, may isang lalaking nakauniporme ang lumapit. Ipinakilala nito ang sarili bilang kinatawan ng isang maliit na grocery sa may Santa Cruz.
May narinig po kami tungkol sa inyo, sabi nito. Interesado sana kaming kumuha ng regular supply ng gulay mula sa inyo kung kaya ninyo. Halos hindi makapagsalita si Linda. Napahigpit ang hawak ni Benito sa timbangan. Dahan-dahan siyang napatingin sa ilalim ng mesa. Nandoon ang puting pusa, tahimik, matiyaga, nakatitig. At sa puso ni Benito, sa unang pagkakataon, unti-unti nang sumisibol ang isang tanong na matagal niyang iniiwasan. Talaga bang nagkataon lang ang lahat? Hindi kaagad nakasagot si Benito sa alok ng kinatawan ng grocery. Ilang sandali siyang nakatitig sa lalaki, saka napatingin sa mga gulay na nakahanay sa mesa nila. Parang sinusukat kung kakayanin ba nila ang hinihinging dami. Gaano po karami ang kakailanganin ninyo? Maingat niyang tanong. Ipinaliwanag ng lalaki ang tantiyang order bawat linggo. Hindi iyon biro. Kung dati sapat na sa kanila ang ilang sako, ngayon ay mangangailangan na sila ng halos doble. Tahimik na napalunok si Linda. Pag-iisipan po namin, sabi ni Benito sa huli. Ayaw po naming mangako kung hindi namin matutupad. Tumango ang lalaki. Maganda po yan. Babalikan ko kayo sa makalawa. Pagkaalis nito, ilang sandaling hindi nagsalita ang mag-asawa. Ang ingay ng palengke sa paligid nila ay tila lumabo sa pandinig ni Linda. Benito, mahina niyang sabi. Malaki yon. Oo, sagot niya. At delikado kung hindi natin kayanin. Ngunit sa loob-loob niya, may kakaibang kumpiyansang unti-unting nabubuo, parang may nagsasabing kaya nila. Sa ilalim ng mesa, tahimik na nakahiga ang puting pusa, nakapikit ngunit tila nakikinig. Kinagabihan, matapos nilang maghapunan, muli nilang pinag-usapan ang alok. Kung tatanggapin natin to, sabi ni Linda, kailangan nating magdagdag ng puhunan. Tumango si Benito. At baka kailangan na rin nating kumuha ng mas malaking pwesto sa bagsakan. Tahimik silang nag-isip. Hindi sila sanay sa biglaang paglaki ng negosyo. Sanay sila sa paunti-unting pag-angat, yung kontrolado, siguradong kaya. Ngunit ngayon, parang may pintuang biglang bumukas sa harap nila. Habang nag-uusap sila, marahang tumalon ang puting pusa at tumupo sa pagitan nila. Tahimik lang ito, ngunit parehong napatingin ang mag-asawa. Parang nakikinig talaga, bulong ni Linda. Hindi sumagot si Benito. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang kamay malapit sa pusa. Hindi ito umurong. Sa unang pagkakataon, kusa pa nitong idinikit ang ulo sa kamay ni Benito. Natigilan siya. Linda, mahina niyang sabi. Hindi na yata ito ordinaryong pusa. Hindi natawa si Linda. Sa halip, tumango lang siya. Parang matagal na niyang iniisip yon. Lumipas ang 2 araw. Nang bumalik ang kinatawan ng grocery, handa na ang sagot ni Benito at Linda. Tatanggapin nila ang alok. Mula noon, naging mas abala ang kanilang buhay. Mas maaga na silang gumigising. Mas marami na silang binubuhat. Mas madalas na silang bumibiyahe sa bagsakan. Ngunit sa kabila ng pagod, kapansin-pansin ang tuloy-tuloy na pagpasok ng kita. At may isa pang bagay na hindi nila maipaliwanag. Tuwing may problema silang kinakaharap, kulang sa paninda, biglang ulan o atrasadong delivery, parang laging may hindi inaasahang solusyon na dumarating sa tamang oras. Isang umaga, muntik na silang mawalan ng malaking order dahil naubusan ng repolyo sa bagsakan. Ngunit habang pauwi na si Benito, may nakasalubong siyang dating kakilala na may sobrang stock at ibinenta iyon sa kanya sa mas mababang presyo. Isa na namang swerte. At sa bawat ganitong pangyayari, mas lalo nilang napapansin ang puting pusa. Palagi itong naroon. Tahimik, matiyaga, mapagmasid. Isang gabi, habang nagsasara sila ng pwesto, lumapit si Mang Nestor sa kanila. Benito, mahina nitong sabi, pwede ba kitang makausap sandali?
Tumango si Benito at lumapit sa gilid. Hindi narinig ni Linda ang buong usapan, pero napansin niyang seryoso ang mukha ng matanda. Pagbalik ni Benito, tahimik ito. "Ano sabi ni Mang Nestor?" tanong ni Linda. Saglit na nagatubili si Benito bago sumagot. Sabi niya, "Mag-ingat daw tayo." Napatigil si Linda. "Bakit?" Napatingin si Benito sa puting pusa na noon ay nakaupo sa ibabaw ng kahon ng kamatis. Sabi niya, dugtong ni Benito ng mahina, "May mga taong naiinggit na raw sa atin dito sa palengke." Sa unang pagkakataon matapos ang sunod-sunod nilang pag-angat, may malamig na hangin na tila dumaan sa pagitan nilang mag-asawa. At ang puting pusa na dati tila tahimik na biyaya ay nanatiling nakamasid. Parang alam na ang pag-asenso ay hindi lamang nagdadala ng swerte, kundi pati ng mga pagsubok. Hindi na bago kay Benito ang inggitan sa palengke. Sa tagal niya sa hanap buhay, alam niyang kapag may umaangat, may mga matang nagmamasid at hindi lahat ay natutuwa. Ngunit ngayon, iba ang pakiramdam niya. Habang inaayos nila ni Linda ang paninda kinabukasan, ramdam niya ang ilang sulyap mula sa kabilang hanay. May mga tinderong nagbubulungan, may magbiglang tumatahimik kapag napapadaan siya. "Napapansin mo ba?" mahina niyang tanong kay Linda. Hindi agad sumagot ang asawa. Sa halip, patuloy itong nagtatali ng kangkong bago bumulong, "Oo." Hindi na nila iyon pinalaki. Mas pinili nilang mag-focus sa trabaho. Gayunman, nagsimulang may maliliit na aberyang lumitaw. Isang umaga, may kahon ng kamatis na pagdating sa pwesto ay may ilang bulok na sa ilalim kahit sariwa pa iyon noong kinuha ni Benito sa bagsakan. Kinabukasan, may nawawalang ilang tali ng sitaw sa mesa nila. Bagay na hindi naman karaniwang nangyayari. "At baka nagkakamali lang tayo sa bilang," sabi ni Linda. Bagaman may halong pag-aalinlangan, tumango si Benito pero hindi siya kumbinsido. Sa ilalim ng mesa, tahimik ang puting pusa, nakapikit ngunit tila alerto ang tainga. Lumipas ang ilang araw at dumating ang gabing nagpatibay sa hinala ni Benito. Pauwi na sila noon, bitbit ang halos ubos na paninda. Tahimik ang kalsada sa gilid ng kuyapo at manipis ang ilaw ng mga poste. Biglang huminto ang puting pusa. Nasa unahan ito nila, nakatayo sa gitna ng daan. "Halika na," tawag ni Linda. Ngunit hindi gumalaw ang pusa. Sa halip, dahan-dahan itong umarko, tumayo ang balahibo at tumitig sa madilim na eskinita sa kaliwa. Napahinto si Benito. May kung anong kakaibang pakiramdam ang dumaan sa dibdib niya. At doon niya narinig. Mahinang kaluskos mula sa loob ng eskinita. Mabilis siyang napalingon. May dalawang lalaking nakatayo roon, bahagyang natatabingan ng dilim. Nang mapansin silang nakatingin, agad na tumalikod ang mga ito at naglakad palayo. Nanikip ang dibdib ni Linda. "Benito, kilala mo ba yon?" Marahang umiling ang asawa. Ngunit hindi na siya kampante. Tahimik silang nagpatuloy sa paglalakad. Ilang hakbang pa lang, biglang lumakad muli ang puting pusa. Parang sinenyasan silang ligtas na. Pagdating sa bahay, mas mahigpit na isinara ni Benito ang pinto kaysa dati. "Simula bukas," sabi niya, "mas magiging maingat tayo." Tumango si Linda. Sa gabing iyon, mas mahimbing sana ang tulog nila kung hindi lang sa isang pangyayari. Bandang hating gabi, nagising si Benito. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa kakaibang katahimikan. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa sala. Nandoon ang puting pusa. Nakatayo ito malapit sa pintuan, tuwid ang tindig, at nakatingin sa mismong seradura. Parang may pinakikiramdaman sa labas. Maya-maya may bahagyang kalabit sa pinto. Napakunot ang noo ni Benito. Mahina, halos hindi marinig. Lumapit siya ng dahan-dahan. Pagtingin niya sa siwang ng bintana, walang tao. Ngunit sa sahig ng labas ng pinto,
May bakas ng putik na tila bagong tapak ng sapatos. Nanlamig ang batok niya. Pagbalik niya ng tingin sa puting pusa, nakatingin ito sa kanya, matalim, alerto, at parang nagbabantay. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala ang huling pagdududa sa isip ni Benito. Ano man ang tunay na likas ng pusang ito, malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi ito basta sumunod sa kanila. At maaaring hindi lamang swerte ang dala nito, kundi proteksyon laban sa panganib na unti-unti nang lumalapit sa kanilang buhay. Mula ng gabing may bakas ng putik sa labas ng kanilang pinto, mas naging mapagmatyag si Benito. Hindi na siya basta-basta nagpapagabi sa palengke at mas maingat na rin niyang binibilang ang paninda at kita araw-araw. Si Linda naman ay mas naging tahimik. Hindi niya man tuwirang sabihin, ramdam niyang may nagbabantang hindi pa nila lubos na nauunawaan. Gayunman, nagpatuloy pa rin ang biyayang dumarating sa kanilang kabuhayan. Mas lumaki ang order ng grocery sa Santa Cruz. Nadagdagan pa ito ng isang maliit na karinderya na gustong sa kanila na rin kumuha ng gulay linggo-linggo. Dahil dito, napilitan silang maghanap ng mas murang supplier sa bagsakan at magdagdag ng puhunang inipon nila sa loob ng maraming taon. Isang umaga, habang abala si Linda sa pwesto, lumapit si Mang Nestor. "Linda," mahina nitong sabi, "pwede ba kitang makausap sandali?" Tumango si Linda at sumunod sa gilid. Mabigat ang mukha ng matanda. "Mag-ingat kayo ni Benito," sabi nito. "May naririnig akong usap-usapan." Nanikip ang dibdib ni Linda. "Anong usapan po?" Saglit na tumingin si Mang Nestor sa paligid bago bumulong. "May ilang tindero raw na hindi natutuwa sa bilis ng pag-angat ninyo. May nagsasabing may daya raw kayo sa timbang o may kung anong kakaiba sa paninda ninyo." Namutla si Linda. "Hindi po totoo yon," mabilis niyang sabi. "Alam ko," sagot ng matanda. "Kaya nga kayo ko sinasabihan." Tahimik na bumalik si Linda sa pwesto. Mabigat ang pakiramdam. Pagdating ni Benito mula sa pagbubuhat, agad niya itong kinuwentuhan. Napahigpit ang panga ni Benito. "Wala tayong ginagawang masama," sabi niya. Pilit kalmado ang boses. "Oo," sagot ni Linda. "Pero paano kung may gumawa ng paraan para mapahamak tayo?" Hindi agad nakasagot si Benito. Sa ilalim ng mesa, nakaupo ang puting pusa, nakatitig sa kanila. Parang nakikinig. Lumipas ang ilang araw na tahimik ngunit may tensyon sa paligid. Hanggang isang umaga, may pangyayaring nagpatibok ng malakas sa dibdib ni Linda. Maaga pa noon. Kakaayos pa lang niya ng mga talbos nang may isang babaeng mamimili ang lumapit, mukhang galit. "Sa inyo ko binili tong kamatis kahapon," reklamo nito habang inilalapag ang plastik sa mesa. "Bulok na agad." Nagulat si Linda. Mabilis niyang sinilip ang laman ng plastik. May ilang kamatis nga na may sira, ngunit sigurado siyang sariwa ang mga iyon ng ibenta nila. "Pasensya na po," mahinahon niyang sabi. "Papaltan na lang po namin." Ngunit hindi kumalma ang babae. "Hindi lang to ang sabi sa akin," dugtong nito. "May nagsasabi raw na hindi na raw kasing sariwa ang paninda ninyo ngayon." Nanlamig ang likod ni Linda. Sa gilid ng paningin niya, nakita niyang may ilang tindero sa malayo ang nakamasid. Tahimik. Mapanuri. Parang naghihintay. Dahan-dahang lumapit si Benito sa tabi niya. "Ayos lang po," sabi niya ng mahinahon ngunit matatag. "Papaltan namin lahat ng may sira." Saglit na nag-alangan ang babae, saka tumango at tinanggap ang kapalit. Pagkaalis nito, nanatiling mabigat ang hangin sa pwesto. "May gumagalaw na. Mahina, ngunit madiin na," sabi ni Benito. Hindi sumagot si Linda. Sa ilalim ng mesa, ang puting pusa ay nakatitig sa direksyon kung saan nakatayo ang ilang tinderong nagmamasid. Unti-unti itong tumayo. Tahimik, alerto,
At sa sandaling iyon, parehong naramdaman ni Benito at Linda. Ang mga pagsubok na paparating ay hindi na basta inggit lamang. May isang taong tila handang gumawa ng mas malala at maaaring malapit na itong kumilos. Hindi nagkamali si Benito. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw na may kung anong gumagalaw laban sa kanila. Hindi man direkta, ramdam nila ang unti-unting pagkipot ng paligid. Parang may mata na laging nakabantay sa bawat galaw nila sa palengke. Isang umaga, pagdating ni Benito mula sa bagsakan, napahinto siya sa tapat ng kanilang pwesto. May kakaiba. Ano to? Bulong niya. Mabilis na lumapit si Linda. Sa ilalim ng mesa kung saan nila inilalagay ang mga kahon, may nakakalat na ilang bulok na gulay, repolyo at kamatis na siguradong hindi kanila. Kilala ni Linda ang bawat kahon nila. Maingat siyang magayos. Nanlamig ang palad niya. Hindi atin yan, mahina niyang sabi. Tahimik si Benito habang sinusuri ang paligid. May ilang tinderong pasimpleng nakasilip sa kanila mula sa kabilang hanay. Nang magtagpo ang mga mata nila, agad na nagkunwaring abala ang mga ito. May naglagay nito rito, madiing sabi ni Benito. Mabilis nilang nilinis ang ilalim ng mesa bago pa may makapansin na mamimili. Ngunit pareho nilang alam, hindi iyon aksidente. Sa ilalim ng mesa, ang puting pusa ay mababang nakayuko. Matalim ang titig sa direksyon ng kabilang hanay. Parang may tinutukoy. Lumipas ang maghapon na mabigat ang pakiramdam ni Linda. Kahit maganda pa rin ang benta nila, hindi mawala ang kaba sa dibdib niya. Kinagabihan, habang pauwi sila, mas mahigpit ang hawak ni Benito sa kariton. Hindi na to biro, sabi niya. Tahimik na tumango si Linda. Pagdating sa bahay, agad nilang inayos ang kita at isinara ng maigi ang mga bintana. Ngunit bago pa sila makapagpahinga, may kumatok sa pinto. 3 marahang katok. Nagkatinginan ang mag-asawa. Lumapit si Benito at sumilip sa bintana. Si Mang Nestor, bulong niya. Mabilis niyang binuksan ang pinto. Mukhang balisa ang matanda. Benito, agad nitong sabi, halos pabulong. May balita ako. Pinapasok nila ito. Umupo si Mang Nestor at saglit na nagpalibot ng tingin bago nagsalita. May narinig akong plano laban sa inyo, sabi niya. Nanikip ang dibdib ni Linda. Ano pong plano? Tanong ni Benito. May ilang gustong magreklamo sa pamunuan ng palengke, sagot ng matanda. Gagawa raw sila ng issue na may daya kayo sa timbang at paninda. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Linda. Pero hindi naman totoo yon, mahina niyang sabi. Alam ko, sagot ni Mang Nestor. Pero kapag maraming nagsalita, kahit hindi totoo, pwedeng magkaproblema kayo. Tahimik ang silid. Sa sahig, nakaupo ang puting pusa, nakatingin kay Mang Nestor. Napansin yun ng matanda. Matagal niya itong tinitigan. Matagal ko nang gustong sabihin, mahinang wika ni Mang Nestor. Ibang klase ang pusang yan. Napatingin sina Benito at Linda sa kanya. Bakit ninyo nasabi? Tanong ni Benito. Huminga ng malalim ang matanda. Noong isang gabi, sabi niya, pauwi ako. May nakita akong 2 lalaking paikot-ikot malapit sa bahay ninyo. Nanlamig ang batok ni Linda. Tapos, halos pabulong niyang tanong. Bago pa sila makalapit sa gate ninyo, dugtong ni Mang Nestor. Bigla silang nagtakbuhan. Saglit siyang tumigil, saka tumingin sa puting pusa. Parang may tinakasan. Tahimik ang buong bahay. Unti-unting tumayo ang puting pusa at lumapit sa pintuan, saka umupo roon na parang bantay. Sa dibdib ni Benito, mas luminaw ang isang bagay na matagal na niyang nararamdaman. Ano man ang tunay na pagkatao ng pusang ito, hindi lang ito basta nagdadala ng swerte. Ito ay nagbabantay. At sa paglapit ng mas mabigat na pagsubok sa kanilang kabuhayan,
Mukhang kakailanganin nila ang bawat anyo ng proteksyong maaari nilang makuha. Kinabukasan, mas maaga pa sa karaniwan ang gising ni Benito at Linda. Hindi dahil sa dami ng gagawin, kundi dahil sa bigat ng iniwang babala ni Mang Nestor. Tahimik ang umaga sa loob ng maliit nilang bahay, ngunit kapwa nila ramdam na parang may nagbago sa hangin. Habang nagtitimpla ng kape si Linda, napansin niyang gising na ang puting pusa. Nakaupo ito malapit sa pintuan, tuwid ang tindig at nakatingin sa labas na parang may hinihintay. Benito, mahina niyang tawag. Lumapit ang asawa. Tingnan mo siya, bulong ni Linda. Saglit na pinagmasdan ni Benito ang pusa. Hindi ito gumagalaw, tanging ang buntot lamang ang marahang umiindayog sa sahig. Parang may alam, sabi niya sa wakas. Hindi na sila nagsalita pa. Pagdating nila sa palengke, agad nilang napansin ang kakaibang kilos ng ilang tinderong dati tahimik lamang. May mga pasimpleng bulungan, may mga sulyap na hindi na itinatago. Ngunit nagpatuloy sila sa trabaho. Mas pinili nilang maging maingat at mahinahon. Bandang kalagitnaan ng umaga, dumating ang kinatawan ng grocery sa Santa Cruz upang kunin ang lingguhang order. Maayos ang transaksyon. Walang problema sa timbang, walang reklamo sa kalidad. Ngunit habang inaayos nila ang resibo, may dalawang lalaking nakasuot ng ID ang lumapit sa pwesto. Napahinto si Linda. Magandang umaga, sabi ng isa. Kami po ay mula sa pamunuan ng palengke. May kaunting inspeksyon lang po. Parang bahagyang bumigat ang paligid. Sulyap na nagkatinginan sina Benito at Linda. Opo, mahinahon na sagot ni Benito. Wala pong problema. Maingat na sinuri ng mga tauhan ang kanilang timbangan, ang mga kahon, at maging ang pagkakaayos ng paninda. Tahimik na pinanood iyon ng ilang tinderong nakapaligid, parang naghihintay ng kung anong mangyayari. Ramdam ni Linda ang mabilis na tibok ng puso niya. Sa ilalim ng mesa, ang puting pusa ay nakaupo. Hindi gumagalaw, ngunit matalim ang tingin sa bawat galaw ng mga nag-iinspeksyon. Lumipas ang ilang minutong tila napakahaba. Sa wakas, tumayo ang isa sa mga tauhan at tumango. Maayos naman po ang lahat, sabi nito. Salamat sa pakikipagtulungan. Parang sabay na nakahinga ng maluwag sina Benito at Linda. Ngunit bago tuluyang umalis ang mga tauhan, napansin ng isa ang puting pusa. Sa inyo po ba yan? Tanong nito. Saglit na nag-atubili si Benito bago sumagot. Sumusunod lang po sa amin. Bahagyang ngumiti ang tauhan. Maamo ha? Pagkaalis nila, unti-unting nagkanya-kanya ang mga nagmamasid na tinderong tila nabigo sa inaasahang iskandalo. Tahimik si Linda habang inaayos ang mesa. Akala ko, mahina niyang sabi. May gustong mangyari, dugtong ni Benito. Pero hindi natuloy. Pareho silang napatingin sa ilalim ng mesa. Nandoon ang puting pusa. Tahimik. Kalma. Parang walang nangyari. Ngunit bandang hapon, habang nagsasara na sila ng pwesto, may isang lalaking hindi nila kilala ang dahan-dahang lumapit. Hindi ito mukhang mamimili. Matagal nitong tiningnan ang kanilang pwesto bago nagsalita. Magaling kayo umiwas sa problema, sabi nito nang may bahagyang ngisi. Nanigas ang balikat ni Benito. Ano po ang kailangan ninyo? Malamig niyang tanong. Bahagyang yumuko ang lalaki sa katumingin sa puting pusa. Hindi lahat nadadaan sa swerte, mahinahon itong sabi. Minsan, nauubos din yan. Pagkatapos noon, tumalikod ito at naglakad palayo sa gitna ng palengke. Hindi agad nakapagsalita si Linda. Unti-unting bumigat ang dibdib ni Benito. Sa ilalim ng mesa, ang puting pusa ay dahan-dahang tumayo. Ang mga mata nitong maputlang asul ay nakasunod sa papalayong lalaki. Matalim, matiyaga, at tila handa sa kung anumang susunod na hakbang. Hindi agad nawala sa isip ni Benito at Linda ang lalaking lumapit sa kanila.
Buong gabing iyon, tahimik ang mag-asawa. Kahit pagod sa maghapong trabaho, mababaw ang tulog nila. Parang parehong may pinakikiramdaman na hindi pa tapos ang lahat. Sa paanan ng kanilang higaan, nakahiga ang puting pusa. Ngunit hindi ito natutulog. Paminsan-minsan, dumidilat ang maputlang asul nitong mga mata at tumitingin sa pintuan para bang may inaabangan sa dilim ng gabi. Lumipas ang ilang araw. Walang hayagang nangyaring masama, ngunit ramdam ni na Benito ang patuloy na tensyon sa palengke. May mga tinging mapanuri, may mga bulungang biglang tumitigil kapag napapalapit sila. Sa kabila nito, lalo pang gumanda ang takbo ng kanilang negosyo. Dumoble ang order ng grocery sa Santa Cruz. May isa pang maliit na supermarket sa Recto ang nagtanong kung maaari silang maging supplier. Ang dating pangarap lamang na makaipon ay unti-unti nang nagiging realidad. Isang gabi, habang binibilang nila ang kita, napaupo si Linda at napailing. "Benito, parang ang layo na nang narating natin." Tahimik na tumango ang asawa. Hindi niya akalaing darating sila sa puntong ito. Mula sa halos kapos na puhunan hanggang sa may regular ng malalaking kliyente. Sa sahig, ang puting pusa ay payapang nakahiga, parang kampante. Ngunit kinabukasan, dumating ang huling pagsubok. Maaga pa nang makarating sila sa pwesto, ngunit napansin agad ni Benito ang kakaiba. May mga taong nag-uumpukan sa tapat ng mesa nila. Nanikip ang dibdib ni Linda habang papalapit sila. "Ano pong nangyari?" tanong ni Benito. May isang lalaking lumapit, isa sa mga tagapamahala ng palengke. "May nag-report po na may nakitang kahon ng panis na gulay na may marka ng pwesto ninyo sa likod ng palengke," sabi nito. Parang tumigil ang mundo ni Linda. "Hindi po amin yon," agad niyang sabi. "Susuriin naman po natin," mahinahon na tugon ng tagapamahala. "Pero kailangan naming malaman ang totoo." Tahimik ngunit matatag ang boses ni Benito. "Handa po kaming sumama." Habang naglalakad sila papunta sa likod ng palengke, ramdam ni Linda ang mabilis na tibok ng puso niya. Sa likuran nila, tahimik na sumusunod ang puting pusa. Pagdating sa likod, naroon nga ang kahon ng bulok na gulay. May markang kahawig ng sa kanila. Ngunit bago pa makapagsalita ang sinuman, may biglang lumapit na isang pahinante mula sa bagsakan. "Sandali po," hingal nitong sabi. "Kilalang kilala ko yang kahon." Napalingon ang lahat. "Hindi po kina Benito yan," dugtong ng pahinante. "Galing po yan sa isang supplier na nagkamaling magmarka kahapon. Hinahanap na nga po namin yan." Parang sabay-sabay na lumuwag ang dibdib ni na Benito at Linda. Nagkatinginan ang mga tagapamahala. Ilang sandali pa, malinaw na napawi ang bintang laban sa mag-asawa. Isa-isang nagalisan ang mga tao. Ngunit sa di kalayuan, nakita ni Benito ang lalaking may ngising lumapit sa kanila ilang araw ang nakaraan. Nakatayo ito sa gilid at nang mapansing nakatingin si Benito, dahan-dahan itong tumalikod at naglakad palayo. Tahimik na bumalik ang mag-asawa sa kanilang pwesto. Pagkaupo ni Linda, napahawak siya sa dibdib. "Tapos na ba?" mahina niyang tanong. Dahan-dahang umiling si Benito. "Sa tingin ko, oo," sabi niya sa wakas. "Pero kailangan pa rin tayong mag-ingat." Sa ilalim ng mesa, marahang humiga ang puting pusa. Kalma na ito ngayon. Hindi na alerto. Hindi na tensyonado. Parang alam nitong ligtas na muli ang mag-asawang matagal na nitong binantayan. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting umayos ang lahat. Lumaki ang pwesto ni na Benito at Linda. Nakapag-ipon sila. Nakapag-ayos ng mas maayos na bahay. Naging kilala sila sa palengke bilang tapat at maaasahang supplier. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, hindi nila nakalimutan ang isang simpleng bagay. Isang umagang nagpahinto sa kanila sa bangketa. Isang gutom na puting pusang binigyan nila ng pagkain. At sa bawat gabing tahimik ang kanilang tahanan, naroon pa rin ito.
ang mahiwagang puting pusang minsang sumunod sa kanila at tahimik na nagbukas ng pinto ng pagbabago sa kanilang buhay. Wakas,